Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Today po isi-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga requirements para makakuha po tayo ng CFO certificate. So hindi po porket, for example, meron na tayong appointment or barcoded appointment form na galing sa CFO, ay okay na yun. Hindi po ibig sabihin na yun lang yung kailangan natin yung appointment. Meron pong mga requirements na kailangan para makakuha tayo ng CFO certificate. And hahanapin po yun ng CFO officer doon during sa appointment natin. So gusto kong i-share to ngayon kasi meron akong client today na yung appointment niya ay ngayong araw na to, September 12, 2023. And hindi niya nakuha yung CFO certificate niya dahil kulang yung requirements niya. Hinanapan siya ng proof of civil status para sa foreign partner niya. And ang nakakalito or ang nakakaloka dahil married naman na siya. Meron na siyang marriage certificate. Married na sila ng foreign partner niya. Pero hinanapan pa rin siya ng proof of civil status ng foreign partner niya. So ayun, medyo na-stress talaga siya kasi nga malapit na, meron na siyang ticket, may flight na siya. And akala ko din kasi na hindi na kailangan nun kasi nga married na sila. And meron akong client din na nag-appointment siya noong last week of August. And tinanong ko siya kung ano yung mga requirements na hinanap sa kanya. And ang sinabi niya sa akin, ang hinanap lang daw ng CFO sa kanya ay marriage certificate, visa, and then ID copy ng spouse niya. Yun lang. August yun siya. Last week of August. I think mga August 29 ba yun? Mga ganun. Or 30. So ano-ano ba yung mga requirements na kailangan yung i-comply? Diba kapag kukuha tayo ng appointment sa CFO, meron silang ibibigay na barcoded appointment form. And doon po sa barcoded appointment form, makikita nyo na po doon yung list of requirements na dapat nyong i-comply. So, ito po yung mga requirements. The following are the GCP primary requirements. First, yun na po yung barcoded confirmation form of GCP appointment. Number 2, original valid passport and additional 2 valid IDs. So, bukod sa passport, kailangan nyo din po magdala ng extra 2 valid IDs. Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa 2 pang valid IDs. Number 3 ay original valid visa and confirmation of permanent residence for Canada bound only. So, kung for Canada po kayo, kailangan nyo ng confirmation of permanent residence. Pero kung hindi naman kayo bound for Canada, para kayo sa ibang country, then yung original visa nyo lang po. Number 4, petitioner's passport copy or 1 valid ID. And number 5, Philippine Statistics Authority or PSA marriage certificate in security paper if married in the Philippines. Pero kapag kinasal po kayo sa ibang bansa, number 6, kailangan nyo po ng report of marriage in the Philippine Statistics Authority or PSA copy ng report of marriage. And hindi lang po yun, meron po silang additional requirements. And ayun nga nakalagay dito, may be required in the event that the counselor or facilitator determines it to be essential to complete the guidance and counseling process. So, magdedepende lang po talaga sa CFO officer or CFO counselor or facilitator. Magdedepende lang sa kanila kung hahanapan ba kayo nitong mga documents na i-mention ko ngayon. First, divorce decree or certificate of Filipino spouse or foreign spouse kapag previously married. Number 2, annulment papers of Filipino spouse or foreign spouse kapag married sila before. Number 3, proof of residency or alien registration card or ARC of foreign spouse. So kapag applicable lang po sa inyo ha. Number 4, proof of relationship. Yun na po yung pictures together, emails, or kahit anong proof of relationship na pwede nyong may provide.
Number 5, death certificate of Filipino spouse or foreign spouse kapag widowed. Number 6, certificate of family relations or registration of foreign spouse. So itong certificate of family relations, wala po talaga akong idea kung ano ba to. Kasi merong mga nagko-comment din sa akin kung saan daw ba ito makukuha, ano daw ba ito, and I really have no idea kasi sa experience ko, hindi naman po ako hinanapan nito. And ayun nga, sinisearch ko din siya sa internet about family relations, and ang lumalabas lang naman yung mga documents na pwedeng i-provide as family relations ay yung mga birth certificate or marriage certificate, ganon. So, hindi ko lang talaga sure kung ano ba to at saan ba ito makukuha. Depende sa kung saan man yung destination nyo. So, sa mga kababayan po natin na nakapag-submit ng proof of family relations before sa CFO, please i-comment nyo po dito kung saan nyo ba ito nakuha and ano ba ang itsura nito. Ano ba talaga itong document na to, para at least malaman din ng iba nating kababayan na walang idea about proof of family relations. So please i-comment nyo po dito, please i-share po natin sa mga kababayan natin. And the next po na document ay proof of civil status or certificate of no marriage or CENOMAR. So ito nga po yung document na hinanap doon sa client ko today. Kaya hindi niya nakuha yung CFO certificate dahil hinanapan siya ng counselor niya ng proof of civil status para sa foreign partner niya. And then next ay valid no criminal record certification or clearance or any equivalent document to indicate lack of criminal or derogatory record. And last, ay ito po yung documents in foreign language must be officially translated to English. So kapag in foreign language yung mga documents ng foreign partner nyo, so kailangan po siyang ipa-translate to English. So again, itong na-mention ko, itong mga additional requirements ay magdedepende lang po sa CFO counselor or CFO facilitator na mag-interview sa inyo. Magdedepende lang po sa kanila kung hahanapin ba nila ito or hindi na. And ayun nga, yung ibibase ko na lang din yung clients ko na hinanapan ng proof of civil status kahit na married na sila ng spouse niya, ng foreign partner niya. And meron din nag-message sa akin na ano pa lang sila, fiancé pa lang sila, ikakasal pa lang sila. And hinanapan din po siya ng proof of civil status. And ayun nga, nakaka-stress yung mga ganong situation kung saan ready ka na to flight, meron ka ng ticket, and then pagdating sa CFO ay ayun yung mangyayari. Hahanapan ka na lang bigla ng mga documents na hindi mo na-prepare. And yun yung magiging dahilan na madedelay yung pagkuha ng CFO certificate. Kaya naman, kung applicable po sa inyo itong mga documents na na-mention ko sa video na to, and kung kaya nyo naman, possible naman siya na i-comply, and then medyo malayo pa yung appointment nyo sa CFO, then i-comply nyo na po para pagdating ng appointment nyo ay ready na kayo para sa lahat. So sa mga nagtatanong din po, ano ba talaga yung dapat kukunin? GCP ba? Guidance and Counseling Program or PDOS? Pre-Departure Orientation Seminar. So, sa GCP or Guidance and Counseling Program, ang kukuha lang po or ang mag-register lang po dito sa GCP ay yung mga Filipino citizen na meron pong foreign national partner. Kung mga foreigner po yung mga partner nyo, yung fiancé nyo o yung spouse nyo, and or for example, former Filipino or dual citizen, yung mga foreign, yung mga partner niyo or yung spouse niyo or yung fiancé niyo, then, and at the same time, first time niyo pang mag-register sa CFO, never pa talaga kayo nakapag-register before, never pa kayo nakakuha ng GCP, then, dito po kayo sa GCP mag-register. And yung mga mag-register naman po sa PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar,
Yun po yung mga Filipino citizen na meron pong immigrant visa, yung mga long-term visa holders, pero walang foreign national partner. For example, kung tayo po yung merong foreign national partner and then isasama natin yung anak natin sa pag-travel, yung anak natin ay meron pong mga immigrant visa like that, then yung anak po natin ay sa PIDOS po natin i-register. Pero tayo na merong foreign national partner and then first time pa natin mag-register, doon po tayo sa GCP mag-register. Pero ayun nga, kung meron na po kayong GCP, hindi nyo na po kailangan pang mag-register pa ulit sa PIDOS dahil hindi naman na nagre-release ng CFO sticker ang CFO, hindi na rin sila nagre-release ng CFO original certificate. So, yung digital CFO certificate na mga nare-receive natin, digital CFO certificate, ito po yun. Yan na po yung ipapakita natin sa Philippine Immigration. So, kapag meron na po kayo nito, hindi nyo na kailangan na mag-register pa ulit. Kung for example, medyo malapit na yung expiry niya kasi meron yan siyang expiry date, makikita po natin sa website ng CFO yung link kung saan pwede po tayo mag-reprint. Pwede po nating i-reprint yung mga CFO digital certificate natin para ma-change yung expiry date niya. And magamit pa natin sa future travel natin. So, basta po kapag first time niyo pang mag-register sa CFO and then meron kayong foreign national partner, kahit ano pa man yung visa na hawak nyo na long-term visa, except sa tourist at visit visa dahil hindi na kailangan. Kung meron kayong fiancé, spouse visa, any partners visa, mga ganon. And then first time nyo pang mag-register sa CFO, sa GCP po kayo dapat mag-register. And sa PIDOS naman po, ang dapat po mag-register doon ay yun po yung mga Filipino citizen na meron pong immigrant visa, yung mga walang foreign national partner, pero meron silang mga immigrant visa. Then sa PIDOS po tayo mag-register. Sa mga nahihirapan pong mag-register or kumuha ng appointment, and for example, hindi kayo nakapag-proceed sa last step, hindi nyo nakuha yung barcoded form, so, i-message niyo po ako dahil nag-o-offer din po ako ng assistance para makakuha po kayo ng CFO appointment. So, ilalagay ko po sa description yung link ng mga social media accounts ko na pwede niyo po akong i-message doon. And kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment niyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!